Nangyayari na ito at wala kang magagawa. Hindi ito labag sa batas. Kwento ito ng Diyos. Alam mo, laging may tumututol sa mga revolusyon. Gaya ng sa Amerika at sa iba pang bahagi ng mundo. Pero ngayon may revolusyong nangyayari sa Israel at ang Israel ay binabawi na nila ang kanilang lupang tinubuan. Maligayang pagbabalik sa espesyal na okasyon ng Judea sa JNS TV. Dinala namin ang palabas dito sa Ain Shemesh Farm, malapit sa Jerusalem at Maale Adumim. Ang espesyal kong panauhin ngayong linggo ay si Nate Waller, direktor ng Impact sa Israel Guys Hayuvel. Simulan na natin. Nate, masaya ako nandito ka. Josh, salamat sa imbitasyon. Isang karangalan nito. Madalas akong nakikinig sa palabas mo nitong mga taon. Matagal ka na rin sa ere. Salamat. Pinahaalagaan ko yan. Kaya magsimula tayo sa pagtatanong kung anong Israel Guys. O baka mas tama, kung sino ang Israel Guys. Tama yan, nagsimula talaga ito sa tatay ko. Organic nung magsasaka kami sa Tennessee. At noong 2004 unang napunta ang tatay ko sa Israel at nakita niya na nagkakatotoo mismo sa harap niya ang nasa Biblia. Nakita niya ang mga propeta sa ubasan. Binuksan ng may-ari ang Biblia at binasa ang talata tungkol sa pagtatanim ng ubasan sa bundok ng Samaria. Sabi ng tatay ko, ano bang ginagawa ko? Ano bang ginagawa ko? Nagtatanim ng mga kamatis at patatas sa Tennessee. At doon talaga nagsimula ang lahat. May voluntaryo kami sa mga bukirin para tumulong sa mga magsasaka ng Judea at Samaria. Hindi kami dumadaan sa Green Line dahil delikado. Dito lang kami. Tel Aviv. Tama yun, masyadong delikado sa Tel Aviv. Ibig kong sabihin, sa totoo lang, alam mo, biro ko lang yun, pero kapag may mga rocket na lumilipad, literal na iyon ang pinakadelikadong bahagi ng bansa. Ang Judea at Samaria ang pinakaligtas na lugar sa Israel noong panahong yon. Nagsimula kaming pumunta at manbira ng volunteers para tumulong sa magsasaka. Habang tumatagal, dumarami ang peking balita na lumalabas. Nakita namin ang maling pag-uulat at pag-label sa mga settlers sa Judea at Samaria. Kaya sinabi namin, kailangan naming ilahad ang totoong nangyayari. Dahil dito, nagsimula kami ng YouTube channel na tinawag na The Israel Guys, kung saan naglalabas kami ng mga nilalaman na nagsasabing, ito ang totoong kwento, ito ang nangyayari sa aktual na lugar. Dito kami nakatira at bahagi kami nito. Kaya may dalawang panig kami. Tinutulungan namin ang mga magsasaka at hinihikayat ang mundo na suportahan ang Israel. Ito ang aming misyon, ito ang aming layunin, at ito ang ginagawa namin dito. Tiyak na mas palalalimin natin ito, pero gusto kong magsimula sa mga bukirin. Ibig kong sabihin, narito tayo ngayon. Magagandang tanawin, desyertong Judea. Gusto kong malaman ang tukol sa bukiring ito. Sa pangkalahatan, bakit mahalaga ang mga bukirin? Bakit ito napakahalagang paksa sa kasalukuyang panahon? Oo naman, alam mo sa tingin ko pwede natin tingnan natin ang politika. Diretso na tayo sa usaping politika dito. Ano bang nangyayari sa mundo? Nagalburuto ang mundo dahil sa mga sakahan sa Judea at Samaria. Walang lohika ito. Sino ba ang may pakialam sa sakahan? Wala naman ako nakikitang balita tungkol sa ubasan sa California. Wala akong nababalitaan tungkol sa mga sakahan ng baka sa Venezuela o iba pang lugar. Parang hindi naman yun balita. Hindi malinaw kung bakit. Pero ang mga sakahan na ito ay napabalita sa buong mundo at sinasanction sila kahit walang lohikal na dahilan. Natalakay na natin ito kanina. May sanction sila mula sa internasyonal na organisasyon ngayon. Kamakailan, sinanction ng Canada ang ilang magsasakang nakatrabaho natin. Nakakalungkot kasi dahil sa sanctions, limitado agad kung sino ang pwede nating tulungan, lalo na yung mga magsasakang may 20 o 30 tupa lang. Nasa buro lang sila kasama pamilya at sinasanction. Malaki ang epekto. Sinisara ang mga account nila sa bangko at halos lahat ng iba pa. Kaya hindi sila makapag-operate. Pero bakit? Sa tingin ko, ito ang tanong kung bakit napakahalaga ng pagsasaka rito at kung bakit may pakialam ang mundo sa pagsasaka. At sa totoo lang, naniniwala ako na ang lahat ng ito ay nauuwi sa Biblia. Mahalaga ito dahil sinabi ng Diyos na may 5 lugar sa Israel na binigyan ng tipan sina Abraham, Isaac at Jacob. Kristiyano ka man o Hudyo, ito ang pundasyon ng pananampalataya natin. Dito nagsimula ang lahat, sa 5 lugar. Sa El Moray, nagsimula ang pangako ng Diyos kay Abraham. Binigyan niya siya ng pangakong may 4 na bahagi at sinabing, ako ang magiging Diyos mo. Kayo ang magiging aking bayan. Ang lupang tinutuntungan mo ay mapupunta sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. Ang mga bansa ay bahagi rin ng kwento. Pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo. Ito ang 4 na bahagi ng pangakong ipinasa niya kay Isaac at pagkatapos kay Jacob. Ang pangalawang lugar na ibinigay niya ang pangakong iyon ay sa Bethel. Ibinigay niya ulit ito sa Jerusalem, muli, sa Hebron, at ang ika-5 lugar ay sa Gerar. Saan ang Gerar? Gaza Strip. Kaya 4 sa mga lugar na yon ay nasa Jerusalem, Judea at Samaria.
At ang ikalima ay nasa Gerar. Kaya kung titingnan natin ito sa modernong mapa, yon ay silangang Jerusalem, West Bank at Gaza Strip. Ngayon, nagsisimula ng magkaroon ng saysay. Ang buong digmaan na ito ay nagsisimula ng magkaroon ng lohikal na paliwanag. Ito ba ay tungkol sa kung totoo ang salita ng Diyos o hindi? Ito ang tunay na pinaglalabanan ng labanan. Natutupad ba talaga ngayon ang salita ng Diyos? Bumabalik ba ang mga Hudyo sa lupang ipinangako sa kanila ng Diyos 3,000 taon na ang nakalilipas? Totoo ba ito? Oo, naniniwala ako at nasaksihan ko kasama ng mga magsasaka. Bumabalik sila upang angkinin ang lupang ibinigay sa kanila ng Diyos, ngunit ayaw ito ng mundo. Kung totoo yon, problema ito para sa Tsina, Amerika at buong mundo na may Diyos at ibinabalik ang kanyang bayan. Naniniwala akong yan ang digmaang nangyayari ngayon. Talaga, kung lalayo tayo ng konti at titingnan natin ito, parang pwede nating pag-usapan ito, yon, at ito ay kung ginawa nila yon, at ginawa nila ito. Pero sa tingin ko, ang pinakaugat ng lahat ay kung totoo ba ang salita ng Diyos o hindi. Ito ba ang ating pundasyon? Dito ba ito nagmumula? At sa tingin ko, yun ang simpleng dahilan kung bakit napaka-controversial ng mga farm na ito at kung bakit ito nakakakuha ng napakaraming atensyon sa buong mundo. Lubos akong sumasang-ayon sa iyo pagdating sa mga ideological na dahilan, mga theological na dahilan, mga biblical na dahilan, at mga historical na dahilan. Ipaliwanag mo sa mga tao, lalo na sa hindi pamilyar, kung ano ang nangyayari sa mga farm mula sa practical na pananaw. Ano ginagawa ng mga magsasakang ito? Mga tupa ba? Nandito kami. Nakikita namin ang mga manok at pag-uusapan natin ang proyekto mo sa farm na ito, kung saan may mga gusali, agrikultura at mga hayop. Ipaliwanag kung ano ang ginagawa ng mga farm mula madaling araw hanggang hating gabi. Kung practical ang usapan, lumalabas ang mga magsasaka. Nahati ang lugar sa Area A, B at C sa ilalim ng Oslo Accords. Ang Area C ay nasa jurisdiksyon ng Israel at nasa kontrol ng militar ng Israel. Sila ay sakop ng mga lugar na ito. Lahat ng farm na tinutulungan namin ay nasa Area C. May konting politika doon, pero pumapasok at itinatayo pa rin ang mga farm. Hindi nila ninanakaw ang lupa ng mga Palestino. Hindi ito nangyayari. Pumapasok lang sila sa mga lugar na nakatakda para sa kontrol ng Israel. Pumapasok sila, itinatayo nila ang mga farm sa mga lugar na ito at mga batang pamilya ang nandoon. Karaniwan ay may 2 o 3 maliliit na anak. Yung iba, mas malalaking pamilya, mas matatanda, kung ano-ano pa. Yung iba sa kanila ay mga kabataan na nagsisimula ng mga farm na ito. Pero naninirahan sila kasama ang mga tupa, baka. Ang farm na kinaroroonan natin ngayon ay isang organic na farm. Nagpapalago sila ng mga gulay. Meron din silang farm ng tupa sa tabi nito. May 2 magkapatid dito na nagtutulungan, sila ang nagpapanatili ng presensya nila sa lupang ito sa lugar. Tuwing umaga, maaga silang gumigising, inilalabas ang tupa sa pastulan, bumabalik kapag mainit, inilalabas ulit sa gabi, at nagpapalago ng organic na produkto. Meron silang mga olibo, organic na taniman ng olibo dito, tumutubo ang mga organic na gulay. Meron din silang maliliit na alagang manok sa bakuran, mga ganung bagay. Pagbabalik ito sa lupa at sa sinaunang paraan ng pamumuhay ng mga Hudyo dito sa loob ng libu-libong taon. Ganito rin sila bumabalik na yon. At nakikita natin yan sa buong Judea at Samaria at lalo na dito sa farm na ito. Gusto kitang tanungin tungkol sa mga tupa dahil mahalaga ang pagpapastol at pagdadala ng mga ito sa pastulan. Dahil kapag ang mga Hudyo ay nasa lupa, hindi mangyayari ang illegal na pagtatayo ng mga Arabo, ang illegal na paninirahan ng mga Arabo, at ang illegal na pag-aagaw ng lupa. Tama yan. Kapag may presensya sa bukirin, una sa lahat. Pangalawa, tungkol sa maliliit na sakahan. Alam kong ang mga magsasaka at pastol ang mata at tainga ng lugar kapag kasama nila ang kanilang mga kawan sa bukirin. At maari talaga nilang abisuhan ang mga puwersa ng seguridad kung may paparating na pag-atake ng terorista o kung ano paman. Ibig kong sabihin, ikwento mo ang karanasan mo. At tama ba yon? Tama, bumaba ang terorismo simula nang magkaroon ng mga sakahan. Bago Oktubre 7, may 50 sakahan sa Judea at Samaria. May mahigit 220 sakahan na ngayon sa Judea at Samaria at napakalaki ng pagdami ng mga sakahang na itatayo roon. Sabi ni Ariel Sharon, alam kong maari mong magustuhan o hindi, ano't anuman. Sabi ni Ariel Sharon, o protektahan ng Israel ang mga lugar na may sakahan at komunidad. Sa tingin ko, nakita natin noong Oktubre, 7 na ang pag-atras mula sa Gaza ay nag-alis ng hukbo dahil wala ng komunidad o sakahan sa Gaza Strip. Ganun din dito. Tinutulungan ng militar protektahan ang mga lugar na yon. Dati, may pag-agaw doon ng mga jihadist. Sa paligid ng sakahan na ito, kung nasaan tayo, may mga barong-barong. Mga Arabong barong-barong, literal na mga barong-barong. Ibig kong sabihin, hindi ko alam kung paano nabubuhay ang mga tao doon. Basura, kalat.
May mga pamilya na nakatira sa mga barong-barong na gawa sa yero tulad ng mga ito. Nakakabaliw ito. Ang mga Arabong jihadist ay lumilipat mula sa mga kalapit na yon at sinusubukang angkinin ang lupa sa mga barong-barong dito. May desisyon ang Korte Suprema ng Israel na illegal ito at kailangan silang paalisin. Ang mga bansang Europeo ang dahilan kung bakit nananatili sila rito. Binabantaan nila ang Israel ng mga parusa para pigilan silang sirain ang mga komunidad na ito. Kaya sa pamamagitan ng mga sakahang ito dito mismo, talagang may nagagawa sila dahil hawak nila ang lupang iyon. Sa tingin ko, maraming kanluranin ang hindi nakakaunawa sa kulturang gitnang silanan dahil ang mga bansa nila ay mas sibilisado at first world tulad ng Israel. Pero pag nasa mga nayon ng Arabo ako, parang nasa third world country ako. Laya kong naisip, nasaan ba ako? Ano nangyayari dito? Pero ang naiintindihan nila, ang gumagamit ng lupa ang siyang nagmamayari nito. Ang nagsasaka dito ay siya ring naroon. Dahil may mga mata at tenga sa mga sakahan, nababantayan ang lugar kaya bumaba ang terorismo. Bumaba na ang terorismo sa Judea at Samaria. At hindi ko matandaan kung kailan ito naging ganito kababa. Ang mga magsasaka ang nadudulot ng pagbabagong ito. Ngayon, kwento lang, kasama ako, tumutulong kami Monteo ng sakahan sa buffer zone sa pagitan ng Jordan at Israel. Literal naming, nilalagyan ng bakod ang gilid ng Ilog Jordan. May 14 na kilometro ng lupa ang lalaki sa tabi ng Ilog Jordan kung saan nag-aalaga siya ng mga baka at may mga magsasakang nagbabantay doon. Ipinakita niya sa akin na sa 14 kilometrong kahabaan, may 27 lugar na tinulak ng mga bulldozer ng Jordan ang lupa papunta sa Ilog Jordan. Kaya lumapit siya sa militar at tinanong, "Oy, ano nangyayari?" 27 lugar sa 14 na kilometro. Katatapos lang matayo ng Jordan ang bagong bakod sa kanilang bahagi ng hangganan. Tinanong niya, ano nangyayari dito? Bakit may bakas ng bulldozer na nagtulak ng lupa sa Ilog Jordan? Sabi ng militar, aksidente lang daw yon. Sabi niya, sandali lang, hindi ito aksidente. 27 beses sa loob ng 14 na kilometro na parang sinusubukan nilang gumawa ng tawiran sa lupa. Mas malala pa ito kaysa dun lang. At ang mga bukiring ito. Ang ginagawa nila ay nilalagay sila ng mga tao Sa lupa. na nagsasaka sa mga lugar na ito. Nagsasaka sila, pero sila rin ang mga mata at tainga. Nandun sila araw-araw at nakikita nila ang mga pagbabago. Napapansin nila ang mga pagbabago. Napapansin nila ang mga bagay na nagbabago. At sa tulong ng Diyos, makakaya nilang pigilan ang isang pangyayari tulad ng ika-7 ng Oktubre. Dahil yun mismo ang bumubuo sa paghahandang iyon. May 27 na tawiran at isang kuta. Ito ay 14 na kilometro lamang ito. Hindi ko alam kung ano ang itsura ng natitirang bahagi ng ilog. Pero kung may 27 na tawiran sa 14 na kilometro na yon, gaano pa karami sa natitirang bahagi ng ilog? At anong klaseng tawiran kaya ang itsura niyon mula sa Jordan? Iyan ang pinakamahabang hangganan ng Israel. At sa totoo lang, ito rin ang pinaka-hindi ligtas na hangganan ng Israel sa buong lugar. Kaya yung magsasaka na nakatayo doon at nakikita yon ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na makapag-react at makapaghanda para sa ganong klaseng sitwasyon. Paano ka tumutugon kung ikaw man ay isang magsasaka o kabilang sa Israel? Guys, sa mga nagsasabing illegal na sinasakop ng Israel ang lugar na ito. Maniwala ka man o hindi, may ilang Israeli ring ganoon ang nararamdaman. Siyempre, tumutulong din ang European Union sa illegal na pagtatayo sa lugar at iba pang lugar. Paano mo sinasagot ang mga nagsasabing illegal ang okupasyon? Interesante ito kasi tinawag ding illegal na settlement ang Tel Aviv nung itinatag ito nung 1909. Ngayon, kadalasan, pinagtatawanan na lang ng mga tao ang pahayag na yan. Nung 1909 ganoon ang sitwasyon bago dumating at tumalit sa pamamahala ang mga British, ayon sa pahayagang British, illegal na settlement ang Tel Aviv nang itinatag ito. Ngayon, Jerusalem at Tel Aviv ang nagkukumpetensyang sentro ng buhay ng mga Hudyo sa Israel. Naniniwala akong ito rin ang parehong bagay na nakikita natin ngayon. Sa tingin ko, bumabalik ito sa pananampalataya. Naniniwala ako sa Biblia at salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos na ito ang lupain. Pwede nating pag-usapan ng politika. Pwede nating talakayin kung may karapatan ng Israel o wala. Para sa akin, may malakas na argumento kung bakit karapatan ng Israel na narito at hindi ito ilegal na okupasyon. Pero sa tingin ko, ang pinakaugat talaga nito ay ang pananampalataya ko. Ito nasa Biblia at sinabi ito ng Diyos. Kaya sa huli, yun na ang katapusan ng usapan. Pasensya na, wala nang iba, tapos na ang usapan. Ganito talaga. Kasi kung pumasok ako sa politika, paano kung magpasa ang UN ng batas na nagsasabing ito'y illegal? Pinagdatalunan pa at malabo, maaring o hindi. Alam mo, pwede kang pumabor sa isang panig. Pwede rin sa kabila. Alam mo na, kung anuman ang resolusyon 242, lahat ng iba't ibang batas at mga panuntunan na ipinasa ng UN, malabo pa rin. Pwede itong mapunta sa kahit anong direksyon. Pero sa huli, naniniwala ako na nakasalalay ito sa salita ng Diyos na nangyayari ngayon. At naniniwala ako na yan ang nakikita natin sa Judea at Samaria.
Nakikita natin ito ngayon sa Israel. Simula Oktubre, marami ang nagbabalik sa pananampalataya at naunawaan na ito ang salita ng Diyos at ating patutunguhan. Ito ang ating lupa. At naniniwala ako na nakikita natin ang mga taong bumabalik. Isang pananakop, isang pagbabalik sa lupa upang mamuno at maghari sa lupain ng Israel. At sa totoo lang, sa tingin ko, nakikita rin natin ito sa kabilang panig. Kinikilala na rin ito ng mga Arabo. Umalis na ang napakaraming Arabo at sinabi nilang sumusuko na sila at ibinibigay na nila ito. Ano nangyayari sa Temple Mount? Hindi na ganung umaakit doon ng mga Arabo ngayon. Nakita ko lang ang isang ulat ilang linggo nang nakalipas. Nangyayari rin ito sa buong Judea at Samaria. Nagbabago ang isip ng Israel at ng mga kapitbahay na Arabo. Marami sa mga barong-barong at mga lugar na ito kung saan sinusubukan nilang pumasok at sakupin ay iniwan na lang nila, nag-impake at umalis na. At wala na sila roon. Kaya sa tingin ko, nasasaksihan natin ito. Nakikita natin ito sa magkabilang panig ng spectrum na yon. Kaya ang sagot ko sa kanila ay, nangyayari na ito. Wala kang magagawa dito. Hindi ito illegal. Kwento ito ng Diyos at nangyayari na. Alam mo, may tumutol din noon sa Rebolusyong Amerikano. May mga taong tutol sa bawat revolusyon na nangyari at nangyayari sa buong mundo. Ngayon, may revolusyon sa Israel kung saan binabawi nila ang kanilang lupain at may bago henerasyon na tumitindig. Naniniwala akong ito ang kasalukuyang revolusyon ng Israel. Hindi ka maniniwala? Well, Pero hayaan mo akong magtanong, alam mo, kahit na puno ng pag-asa, kung bababa ka sa kalsada mula rito, kung nasaan tayo ngayon, makikita mo pa rin ang mga illegal na pamayanan ng barong-barong na syempre sinusuportahan at pinopondohan ng European Union. Ano pa ang maaring gawin ng Israel bukod sa pananampalataya para aktwal na mapigilan? At alam kong bumaba na ang mga bilang, mapigilan ang illegal na konstruksyon. Konstruksyon na may layunin, ang kanilang layunin, nahayagan. Maraming bansa ang tumanggap nito para magtatag ng Estadong Palestino na siyang pangunahing layunin nila. Iyan ang dahilan kung bakit sinasakop nila ang lahat ng mga estratehikong lugar na ito sa pagitan dito at ng Dead Sea at sa marami pang ibang lugar, ang katimugang Hebron Hills, ang Shomron, Samaria. Ano ang dapat gawin ng Israel sa practical na paraan para mapigilan ang ganitong uri ng aktibidad? tama, sa tingin ko, mula nung Oktubre 7, nagawa na talaga yon. Ibig ko sabihin, nakita ko ang malaking pagbabago sa pulisiya ng Israel mula nung ikapito ng Oktubre, lalo na sa kanilang aspeto ng politika. Ibig ko sabihin, lahat ng mga farm na ito, bago ikapito ng Oktubre, wala sa mga farm na ito ang pinayagang itayo sa mga lugar na yon. Hindi talaga ito nangyayari noon. Nagkaroon ng pagbabago, kahit na legal naman talaga ito. Ayon sa Oslo Accords, hindi illegal ang pagtatatag ng mga farm. Nabasa ko na ito. Ayon sa Oslo Accords, sinasabi na may karapatan ng Israel at ang IDF na mantatag ng mga pamayanan sa Area C, higit o kulang. Iyan ang nakasaad doon. May karapatan ng Israel na magdesisyon kung ano ang mangyayari sa Area C. Kaya lahat ng mga lugar na ito ay legal na naitatag. At sa tingin ko, ito ang pangunahing laranan. Naniniwala akong kapag malakas ang bansa, maraming tao ang susuporta at magtitipon doon. Bakit may Abraham Accords? Bakit ito nilagdaan? Dahil nakita ng mga bansang nakapaligid sa Israel na malakas ang Israel. Nakikita nila ang Israel bilang isang imperyo na umaangat. Sa tingin ko, dahil sa lakas na yon, gusto ng ibang bansa maging bahagi nun. Dahil gusto mo mapasama nun, alam mo yan, parang ngayon, ilang tao ang gusto mapabilo sa Amerika, ilan ang gusto magkaroon ng alyansa sa Amerika. Marami, dahil ang Amerika ay isang superpower. At sa tingin ko, ang Israel ay nagiging superpower sa gitnang silangan at sa mga bansang nakapaligid dito. Habang mas lumalakas ang Israel, habang mas tumitindig ang Israel at may lakas ng loob na labanan ang mga jihadist na gustong mangagaw, mas susuportahan sila ng mga bansang nakapaligid. Gusto nilang maging bahagi nun. Gusto ring maging bahagi nun ng mga bansang Europeo. Ang Amerika, pati na sa buong mundo, gusto nilang maging bahagi nun. At nakikita natin yan ngayon sa mundo ng teknolohiya, may malalaking kumpanya ng teknolohiya na namumuhunan sa Israel. Kahit may propaganda laban sa Israel, sinasabi pa rin nila na may nakikita silang nangyayari doon at gusto nilang maging bahagi ng kwento. Kaya nakikita natin ito. Sa kabilang banda, nakikita natin ang lahat ng propaganda na lumalabas na sinasabing ang Israel ay parang isang halimaw o baliw na bansa. Pero ang mga taong talagang nagmamasid, alam nila ang pagkakaiba at nakikita nila ang totoo. At sa tingin ko, doon tayo papunta. At sa palagay ko, kailangan magkaroon ng paninindigan ng Israel. Interesante panurin ang darating na eleksyon sa Israel para makita ang magiging epekto nito sa mga susunod na mangyayari. Sa tingin ko, ganito mo talaga lalabanan. Tumayo at sabihing, hindi, ito kami at ito ang aming bansa. Alam mo, hindi naging Amerika ang Amerika dahil sa pagsuko sa mga Pranses, Indiano, Ingles o iba pang nandoon nun. Hindi nila ginawa yun. Paano sila naging superpower? Sinabi nila, ito ang aming bansa. Ipinaglaban nila yun.
Sa tingin ko, ganun din ang Israel. Kailangan nilang ipaglaban ang kanilang pagkakakilanlan at lugar sa mundo. Sa tingin ko, dahil dito, magiging superpower sila sa gitnang silangan. Oh, gusto ko magpalit ng paksa dito. Sobrang humanga ako sa trabaho na ginagawa mo ngayon dito sa bukid na ito. Pati na rin sa nakita naming konstruksyon na nangyayari. Gusto kong pag-usapan ang mga proyekto mo at ang ilang kaganapan sa Judea at Samaria. Nakatira ka sa Harbraka, pero madalas kang nasa iba't ibang lugar at sumasali sa mahahalagang gawain sa Judea at Samaria. Pwede mo bang ikwento ang ilan sa mga ginagawa mo ngayon? Siyempre, may grupo kami, Zion Ops, na nandito, matindi ang programa. Ang mga lalaking edad 18 hanggang 30 ay tumitira dito ng isang buwan para sa matitinding proyekto. Nagtatrabaho mula madaling araw hanggang dapit hapon. Pumupunta kami sa bukid, natutulog sa lupa sa mga sakahan at ginagawa namin kung anuman ang kailangan. Alam mo, sa isang sakahan, maaring paggawa ng bakod. Marami kaming ginagawang pagbabakod ngayon. Sa tingin ko, karamihan sa mga magsasaka dito, may mga baka sila. Gumagawa kami ng bakod para sa mga baka. Sa proyektong ito, gumagawa kami ng bahay na gawa sa dayami para matulungan na may matirhan ng ilan sa mga manggagawang tumutulong dito sa sakahan. Depende sa sakahan at proyekto. Nagtatatag kami ng mga ubasan at gumagawa ng ganitong trabaho, pero mahirap ito tulad na nabanggit mo kanina. 90 degrees ang init sa labas, habang ang grupo ay nagtatayo ng balangkas ng bahay gamit ang dayami. Gumagawa kami ng bakod naman. Karamihan sa mga butas, kailangan pang i-drill, parang puro bato sa ilalim. Papasok kami, i-drill namin yung butas sa bato, tapos ilalagay namin yung mga post sa mga lugar na yon. Mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo na naniniwala sa salita ng Diyos at may pananampalataya ang gustong maging bahagi ng kwento dahil nakikita nila at gusto nilang makibahagi sa nangyayari dito. Kaya nasa bagong bukirin kami, ilang bukirin bawat linggo ang pinupuntahan namin, gumagawa ng proyekto, tapos lilipat kami sa susunod na bukirin para gawin ulit yung susunod. Yun yung kwento. May mga siyam kaming biyahe kada taon, iba-iba bawat isa. Pero itong biyahe na to, matindi talaga, matitibay ang mga tao rito. Para ang galing ng team nila. Tapos meron din kami ibang mga biyahe na medyo, alam mo na, hindi lahat ay ganun katitibay, di ba? May mga tao na gusto lang sumama at makipag-ugnayan, pero hindi yung mula umaga hanggang gabi. Kaya meron din kami ibang mga biyahe na sumasama ang mga tao para makipag-ugnayan din. At naniniwala ako na yun din ang sagot sa tanong mo kanina lang. Naniniwala akong ito ang pangalawa para sa amin mula sa mga bansa sa pagbabago ng kwento. Kailangang pumunta at tumayo ang mga tao sa lugar, makita at maging bahagi nito. At mayroong kakaibang koneksyon kapag ikaw mismo ang nakatayo sa mismong lugar, kapag nakita mo ito ng sarili mo, at kapag naging bahagi ka nito. Kaya isa sa mga layunin namin ay magdala. At nagdadala kami ng 3 hanggang 500 mga voluntaryo bawat taon para pumunta at makipag-ugnayan sa mga nangyayari dito mismo sa lugar. Misyon namin ang mag-ugnay. Meron kami mga tour at iba't ibang ginagawa. Voluntaryo at tour, nagboboluntaryo sila habang nagtutour, kumokonekta sa mga lugar. Sa Judea at Samaria, 85% ng Biblia ay naisulat o nangyari. Kaya kumukonekta kami roon. Sa bawat lugar na pinagtatrabahuhan namin, may kwento. Nandito kami. Ito ang lugar kung saan tumakas si Haring David mula kay Absalom. Dito mismo sa mga bundok na ito na literal naming pinagtatrabahuhan ngayon. Laging may koneksyon ang proyekto namin sa kwento ng Biblia. Hindi lang sa kasaysayan, kundi pati sa mga propeta na tumatalakay sa pagbabalik ng mga Hudyo. Passion ko talaga ang i-connecta ang mga tao sa mga propeta at kasalukuyang pangyayari dahil madalas nagiging malayo ang pananampalataya sa realidad. Naniniwala akong totoo ito at nangyayari ngayon. Gaya ng sinasabi na babalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain, magtatanim at hindi na muling mawawala roon, ayon kay Amos. Binanggit din ang pagbabalik ng ubasan at mga baka sa mga bundok. Passion ko talaga ang mag-connecta ang mga tao sa realidad dito sa lupa para mapatibay ang pananampalataya nila at masabi nilang, wow, totoo ang Biblia. Hindi lang ito basta isang bagay na pinaniniwalaan ko dahil, alam mo na, kung ano-ano lang. Dahil lang sa nakakapagpasaya ito sa akin. Hindi, totoo talaga ito, may aktual na koneksyon na maaari mong iugnay ang Biblia sa mga nangyayari talaga ngayon. Gusto ko manatili dyan. Meron kang tinatawag na woke, right? Ang peking kanan, sina Tucker Carlson at iba pa na talagang sinusubukang paghiwalain ang mga Kristiyano at mga Hudyo dito sa ating bansa. Gusto kong talakay ng realidad at ugnayan ng mga Kristiyano at Hudyo. Alam mo, yung mga tulad ni Tucker Carlson na nagsasabing ang mga Kristiyano rito ay inuusig na minorya. Kaya ano ba talaga ang realidad? Kumusta na ba ang relasyon na yon sa pagitan ng mga Hudyo at mga Kristiyano dito sa Israel? Alam mo, sa tingin ko, nagkaroon ng malaking pagbabago sa nakalipas na 30 taon. 30 taon na ang nakalipas, may mga Protestante, Kristiyano, Baptist at Methodist na iba-iba ang denominasyon. Hindi ko alam kung gaano karami ang alam mo tungkol sa Kristyanismo. Ang mga Baptist at Methodist ay hindi ganun usap noon. Siguro mga 20 taon nang makalipas, ang mga Kristiyano o Protestante at Methodist ay hindi rin nag-uusap.
Parang may malaking pagitan noon. Ngayon, dahil sa panahon ng social media at lahat ng ito, nagkaroon ng malaking paglabo ng mga pagkakaiba. Wala nang mga denominasyon ngayon. Wala nang totoong. At karamihan sa mga Kristiyano, pati na sa buong mundo, ay ganun na rin. Sa tingin ko, malalim na ito nakatanim. Karamihan sa mga Kristiyano ay wala talagang alam kung ano ang pinaniniwalaan nila sa simula pa lang. Ito ang kakulangan sa pagbabasa ng Biblia at pagkonekta sa salita ng Diyos. Kaya kung Kristiyano ka pa rin. Karamihan sa mga tao ay walang kamalayan na kahit ang mga Arabong Kristiyano na ini-interview ni Tucker sa Bethlehem, sila ay lumahok sa masaker noong 1948 sa mga pamayanang Hudyo ng Gush Etzion sa laban para sa pagtatatag ng Estado ng Israel. Sila ay pinatay sa masaker. Nangyari ito noong Oktubre 7, 1948 sa Gush Etzion. At ang mga Kristiyanong iyon, ang parehong ideolohiya ng mga ini-interview niya ay bahagi ng masaker na iyon. Kahit ganon, pinahikinggan pa rin ng mundo ang mga taong ito na parang may otoridad sila sa Israel at mga pangyayari. Pero pareho sila ng ideolohiya ng Hamas mula Gaza. Marami ng teroristang atake ang ginawa ng Tehran. Yung lalaki, siya ay isang Kristiyano mula sa Samaria na dumating dito. Alam mo na, at kaya itong mga taong ito ay may ganitong ideolohiya. Pareho lang ito sa ideolohiya ng mga Muslim na madalas nating sinisisi sa kanila. Pero sa kasaysayan, nagkaroon din ng Kristyanismo na pumatay ng mga Hudyo. Ibig kong sabihin, ito ay isang realidad na talagang mangyari. Ang ibig kong sabihin, gaya ng krusada at inkwisisyon, pwede mong balikan ang kasaysayan. Pero nangyari na ito. Ang mga tao ay sumusunod sa parehong landas. Ano nangyayari ngayon? Naniniwala akong magkaibang dalawa. At hindi ito tungkol sa Katoliko o Protestante. Wala na, hindi na mahalaga ang ganitong paghahati. Mahalaga ang pagkakaiba ng naniniwala na ang salita ng Diyos ay totoo, pisikal at nahawakan, at na naniniwalang ito ay espiritual lang. At doon, nagkakaroon ng pagkakaibang dalawa. At itong mga taong ito ay sinusubukang pumasok at maglatag ng argumento. Hindi na Israel ang Israel. Wala na ang Israel. Tapos na ang Israel at tayo na ang mga piniling tao ngayon. Iyan ang buong ideya ng replacement theology. Ang ipaglalaban ko ay hindi ganon. At ito ang dahilan kung bakit ako sobrang pursigido na ikonekta ang mga tao sa mga pisikal na propesya na tinutukoy. Dahil sinasabi nito na ang salita ng Diyos ay totoo pa rin at nangyayari pa rin hanggang ngayon dahil nakikita ko ito. Nahahawakan ko ito. Nararamdaman ko ito. Maaari akong maging bahagi nito. Kapag binabanggit yan, kakagawa lang namin ng isang proyekto rito sa may bandang ibaba ng kalsada sa lambak ng Achor. Sinabi ni Isaías na babalik ang mga baka sa lambak ng Achor na nasa kabila lang ng burol dito. Siyempre, Parang nandun ako pilagmamasdan ng mga baka sa lambak ng Achor, nagtatayo ng bakod at iniisip na totoo ang salita ng Diyos. Physical talaga. May espiritual na aspeto ito pero nangyayari sa lupa. At yon ang pagkakaiba na nakikita natin ngayon. Ang digmaan na yon ay tungkol sa kung totoo ba talaga ang Biblia pabalik sa pundasyon iyon. Physical ba ito at realidad? Totoo ba ito? Ito ba ay espiritual lang sa ulap? Sa tingin ko, isa itong physical na realidad sa lupa na nangyayari ngayon. Sa tingin ko, ito ang aking maibabahagi. Sabi nila, tingnan mo, nakikita ko, nahahawakan ko, nararamdaman ko. Paano mo ito itatanggi? Realidad ito. Gumagawa sila ng kwento na malaya sa totoo, pero ibinabahagi ko lang ang totoong nangyari. sa kasamang palad, ayon sa datos, naapektuhan ito maging susunod na henerasyon ng mga Kristiyano, pati sa ebanghelikal na komunidad sa Estados Unidos. Alam kong maraming nag-aalala sa hinaaharap habang tinatanggap ang kwento ni Tucker Carlson, Candace Owens, at iba pa. Labis akong nag-aalala dito dahil isa ito sa pinakamalalaking problema na wala ng edukasyon sa komunidad ng mga Kristiyano, kaya nagiging malabo ang lahat. At kapag may bagay na hindi na sigurado, kapag may nagdududa na tungkol sa isang bagay at nagiging mainit ang usapan, umaatras na lang ang mga tao sa pag-uusap. Alam mo, nagiging hindi komportable. Kapag hindi komportable ang pag-uusap, umaatras ang mga tao. Iyan talaga ang problema natin dito sa Amerika. Madalas sinasabi ng mga tao, "Yewan ko." Kaya umaatras sila sa tanong. Baka may katotohanan sa ilan dito. Sa tingin ko, totoong issue ito. Paano natin lalabanan? Sa tingin ko, habang papunta tayo sa hinaharap, makikita natin ang panahon na ang pagiging totoo ang pinakamahalaga. Dahil ngayon, nasa panahon tayo ng AI. Panahon na ng mga bot. Sino ba talagang nakakaalam? Totoo ba ang may 12 milyong tagasunod si Tucker Carlson? Maring maring hindi. Totoo bang ganun siya, ka-impluensya? Siguro hindi. Hindi talaga natin alam. Sinabi ba talaga ng kung sino man yun ang sinabi nila o hindi? Alam mo, dahil sa AI at sa mga video na to at lahat ng mga bagay na lumalabas at lahat ng impormasyong yan, sa tingin ko, isa sa mga bagay na haharapin natin sa lalong madaling panahon ay ang kagustuhan ng mga tao ng pagiging totoo
personal na interaksyon at koneksyon sa totoong tao. Naniniwala ako na ang hinaharap ng komunikasyon ay lalayo sa internet. Yan ang hula ko at nakikita kong paparating ito. At sa tingin ko, ang paraan para labanan ito ay kailangan nating makipagkita ng personal at kumonekta sa mga tao ng totoo. Dahil darating ang panahon na mapapansin ng mga tao na hindi nila ito mapagkakatiwalaan. Hindi nila mapagkakatiwalaan ang internet. Hindi nila mapagkakatiwalaan ang mga bagay na nandoon dahil masyadong bukas ang lahat at walang paraan para mapatunayan kung ano ang totoo at kung ano ang hindi totoo. Alam mo, base sa naririnig ko, hindi naman ako masyado sa teknolohiya. Pero sa pagkakaintindi ko, grabe itong bot na to. Parang ito na ang nagtutulak sa kultura. Kausap ko kamakailan ang isang profesional na nagkwento tungkol sa 11 araw na blackout sa Iran nung unang digmaan kung saan biglang nawala ang 40,000 Twitter accounts. May nagtutulak na humiwalay ang Scotland o England mula sa EU. Sa tingin ko, Scotland ang gustong humiwalay. Pero pinag-uusapan nila kung paano lahat na nito na parang particular nilang tinatarget itong isang bagay sa England mula sa Iran. Parang kaya nila naapektuhan ng mga pulisiya mula sa mga bansang Arabo, mula sa Russia, mula sa China, mula kung saan man. Naapektuhan nila ito gamit ang mga bot at buong sistemang ito. Nakakatakot ito, pero naniniwala akong darating ang panahon na magigising ang mga tao at magsimula magtanong kung totoo nga ba ito. Ngunit, nananatili pa rin ang tanong. Dapat tayong maging handa sumagot sa mga tanong ng mga tao habang sila'y namumulat. Sa tingin ko, doon tayo patungo. Kailangan tayong maging mapagkakatiwala ang sanggunian na makapagsasabing, hindi, ito ang katotohanan at ito ang tamang landas. Sa tingin ko, nakikita natin ang isang naratibo, kahit sa channel natin, na itinutulak sa mas nakatatandang henerasyon. At nakikita ko na sinusubukan nilang impluwensyahan ang mas batang henerasyon gamit ang naratibong iyon. Palagay ko, haharap sa mahirap na panahon ang Amerika at kanluraning mundo. Ano kaya ang itsura niyan para sa Israel? Hindi ko alam, pero parang paulit-ulit ang mga pangyayari. Noong dekada 70, nabanggit ko na si Ariel Sharon na binanggit din sa libro ni Bibi. Basahin mo lang yung bahagi na naglalarawan ng hirap noong dekada 70 at 80 dahil sa pandaigdigang pressure. Pero pakiramdam ko, paulit-ulit lang ang mga pangyayari. Hanggang saan abot ang siklo bago bumalik? Saan kaya tayo abot bago gumanda ulit ang lahat? At sa tingin ko, trabaho natin na nandoon tayo, na itulak at subukan, na huwag hayaang umabot pa ng ganun kalayo, alam mo yun, para maibalik ito. Malapit na tayong maubusan ng oras. Nate, salamat sa paglaan ng oras mo. At pag-alis mo muna sa proyektong ginagawa mo ngayon, ang pagtatayo ng bahay dito sa farm. Gusto ko ring bigyan ka ng pagkakataong magsalita ng malaya. Ano ang mensahe mo? Ano ang gusto mong iparating sa sinumang nanonood nito ngayon na maiuwi nila mula sa'yo? Grabe. Alam mo, sa tingin ko, ang mensahe ko ay, nabanggit ko na ito ng kaunti kanina, pero talaga, ang Israel ay isang umuusbong na imperyo sa mundo. Hindi lang sa gitnang silangan, kundi sa buong mundo. Sa tingin ko, panglima sila sa pinakamalalakas na hukbo. Isa rin ito sa pinakamasayang bansa. Maraming bagay ang nangyayari sa Israel na nakikita akong patuloy na lumalago. May momentum ito at mampapatuloy pa itong lumaki. Kung gusto mong mapabilang sa panalong koponan at makakonekta sa gawain ng Diyos, alam natin na sa dulo, magwawagi ang Israel. Maaring may mga mahihirap na panahon sa hinaharap. Pero sa totoo lang, sa tingin ko, based sa mga propeta, yung mga hindi sasama, sila ang mapapahamak. Sumama ka sa panalong koponan at sa tamang panig ng kasaysayan. Makiisa ka sa Israel sa anumang paraang kaya mo. Makiisa ka sa mga Hudyo. Makilahok, maglingkod, magbigay ng pagpapala, at palakasin ang komunidad ng mga Hudyo saan ka man naroroon. Kaya? Oo, iyon ang magiging hamon ko sa mundo, sa lahat na nanonood dito. Kung ikaw ay Hudyo, umuwi ka na. Bumalik ka sa lupain ng Israel. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa labas ng lupain ng Israel, pero naniniwala akong panahon na para bumalik, muling manirahan. At naniniwala ako na iyon ang mapapahayag ng salita ng Diyos sa mundo kapag ang mga Hudyo ay nakabalik na sa kanilang lupain. Magandang mensahe yan. Dito na natin tatapusin. Salamat na sa oras mo. Salamat sa iyong mga banal na gawain, sa pagtatayo ng lupain ng Israel, at sa ambag mo para sa kinabukasan ng Estado ng Israel at ng sambayan ng Hudyo. Maraming salamat. Wow, salamat Josh. Salamat sa pag-imbita mo sa akin sa palabas. Espesyal ang edisyong ito ng Judication dahil kinuha namin ang palabas sa ibang lugar ngayong linggo. Maraming salamat sa pagsama. Espesyal na pagbati kay Tamir Platzman, ang aming kahanga-hangang litratista rito habang nasa ibang lugar kami para sa palabas. Gusto kong pasalamatan ang lahat sa JNS Studio. Producer Barbara Kamenov, Yuri Sveretsky, Station Manager Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, at lahat ng editor sa JNS TV. Bigyan nyo kami ng super thanks at mag-subscribe.
At huwag ninyong kalimutan na bisitahin ang jns.org para sa pinakabagong balita mula sa Israel sa gitnang silangan. Sa buong mundo ng mga Hudyo, magkita tayo muli sa susunod na linggo sa Judea Cation. Sa JNS TV.